costly. And ito po yung medyo iwi-weigh natin ngayon. Baka lang po, it might be hard teaching, pero makinig po tayo, tas i-weigh po natin ngayon. Kasi ang pag-dictate ng kabuuan ng future at gagawin ng Lord through us depends on how we have kung paano po tayo dinil with natin yung cost ng discipleship. So, may cost ang discipleship. Sa Luke 14:28 to 33, sabi dyan, ito yung sabi ng Lord Jesus, di ba kunwari, so suppose one of you wants to build a tower. Kunwari may gusto kang i-build na tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Hindi ba logical lang na titingnan mo kung yung cost, kasi ang gusto mo hindi lang masimulan, gusto mo makompleto. Hindi po ba ganon? So, sabi sa verse 29, "For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you." Madidisappoint sa'yo. Parang nagsimula ka lang pero hindi mo naman tinuloy. Ganyan. So, kasi nga ang point natin sa pagsisimula ay laging matapos. Hindi po ba? Tama po ba? Gusto natin, di ba, magsisimula tayo with the high hopes na gusto natin tapusin. Ganon. Sa verse 31, may isa pang example si Jesus, sabi diyan, suppose a king is about to go to war against another king. Sabi, won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? Hindi ba magpaplano muna? Hindi ba mag-iisip? Hindi ba titingnan talagang di ba kailangan ganon? Kasi gusto mo, laging ang end result, hindi, kahit si Jesus nag-a-agree, na hindi basta makakilos ka lang. Merong kang destination na gustong marating. Hindi ba ganon? Ito yung sinasabi ni Jesus dito. So, ibig sabihin nun, hindi pala basta makalingkod ka lang, basta makapamuhay ka lang, basta masabi mo lang Lord siya. Iniisip pala, pinaplano pala. Hindi ba? Parang ganito yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Inuupuan pala para tingnan kung hanggang dulo ba to. O yun po yung ginagawa natin ngayon. Kasi yun yung kumbaga, ang tagumpay at ang saya ng Diyos, makita kayong hanggang dulo na pinagagawa niya with yung specific na pinagagawa niya sa inyo. So yun. So tapos sabi dun sa verse 33, in the same way, di ba nagplano, nag-isip, yung dalawa example, sabi, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Bakit ganon? Bakit parang parang inupuan nila, tiningnan kung kaya, gagawin. Ngayon, ang sinasabi dito, para maging disciple ka, para hanggang dulo ito, para magawa mo well every step of the way, ang kailangan at unang-unang pundasyon, you give up everything you have. If you do not do that, based lang sa verse, i-flip ko lang, if you do not do that, you cannot be my disciples. Yun po yung sinasabi, hindi ko po yun in-explain, di ba, yun po yung sabi sa verse eh. If you do not give up everything you have, you cannot be my disciples. Okay? So, may cost ang discipleship. Medyo kailangan po nating pag-usapan. Kahapon, hindi po ba, marami tayong naranasang sakit sa loob at na pinagaling ng Panginoong Jesus. Marami tayong dinil with sa ating, maraming kunirek ang Lord sa buhay natin, ganyan. Did you know that after this, you will encounter most probably a lot of the same things again? And maybe some worse things? And sabihin ba nun, masasaktan ka ulit, ay parang, mawu-wound ka ulit to the point nang hindi ka makagalaw? Kasi nakailangan mo ulit ng, parang, babagsak ka ba ulit sa lupa? Pagka nasaktan ka? Pagka nadaya ka, kunwari yung lifeline lang, kunwari, di ba, kunwari nadaya ka lang ng kaaway, ganyan,
papasok, ano ka ba ulit? Gugulong-gulong ka ba ulit? Ikot-ikot ka ulit sa hindi pagsunod sa Diyos? Kasi may mga nangyari. Di ba? Wala sa ating gusto yon. Alam niyo po ba na the way for freedom is to minsan hindi healing ministry ang kailangan. Minsan hard teaching. Maybe this is the time and this is the point where God is calling us na bitawan na ng buhay, and the only way for us to be strong is to really bitaw na po ng buo. Kasi, di ba, meron po bang patay na pag nasaktan, nagrereklamo? Meron bang patay na pagka pinagalaw mo sa iba? Hindi, tama. Pero meron bang patay na pagka kunaring sinabihan mo ng mali, magpapatol? Patay eh. Discipleship is the way to freedom, to complete freedom. Kaya po sabi ng mga disciples ni Jesus noon, di ba sila, patayan talaga literal, pero ano sabi nila nung talagang humaharap sila sa major persecutions and trials in their lives? Sabi, persecuted, but not, struck down, but not destroyed. Persecuted, but not abandoned. Bubugbugin, medyo papagpag, tuloy ulit, parang walang nangyari. Kasi patay. Disciple. Makapangyarihan po nagagawa pag-disciple. Okay? So yun, if we do not pay the cost, eto lang, pwede tayong Christian, pwede tayong leader. Pero ang pinakamawawala sa atin, we will never be able to learn to become Jesus on earth. Ang disciple lang ang nagre-represent well kay Jesus on earth. Kaya nasusustain ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mundo. It is because the Christians are worldly. Sorry, Lord. The only way kaya na-disappoint at parang nasastumble at ang mundo sa Kristiyano is because Christians are worldly. Makamundo din, katulad nila. Siyempre, pag may pangalan ka ng Kristiyano at may pangalan ka ng Panginoong Jesus sa banner mo, ganyan, tumataas agad ang expectation sa'yo. I mean, nagkakaroon ka, ina-identify mo ang sarili mo with Christ. Pero when we do not give up everything for Christ, ang nangyayari is we still identify in our hearts in the world. So, by name, ina-identify natin ang sarili natin sa Panginoong Jesus. By heart, we are worldly. Kaya yung mundo, tinitingnan tayo na, naka-identify kay Lord. Pero kamukha ko. Bakit ganon? Wala. Kung kamukha ko lang pala ang mga taong may naka-identify kay Christ, hindi ko kailangan pumunta kay Jesus. Pareho lang kami. Naiintindihan, yung ganon. So, yung cost po, if we do not pay the cost, we will not learn to become Jesus on earth. And yun, so okay, itatrap ko yun. If we do not start off na bitawan talaga ng buong-buo ang ating buhay para mag-follow sa Panginoong Jesus, meron at merong mananatiling kamunduhan sa buhay natin. Para bang buong buhay mo nagtatag of war ka, kay Jesus ba ako hindi, kay Jesus ba ako hindi. Kay Jesus ako ngayon, bukas hindi, kay Jesus na. Isa lang po ang patayan. Di ba? Hindi buhay, patay. Isang patayan lang. Tapos, syempre, since may buhay tayo physically, buhay kayo emotionally, isusustain mo na lang yun sa spiritual life mo. Pero kailangan mayroong decision ka. Okay? So, bakit bakit ang disciple kailangan mag-pay ng cost first? Lahat po tayo pupunta sa langit. Yun, okay? Nung pinaniwala, unless mag-rebel, that i-renounce natin ang Panginoong Jesus. Pero pagdating sa yung crowns and rewards, kasi natin sa Panginoon, it depends on how we have been faithful servants and disciples. Okay? So number 1, bakit ba kailangan natin as disciples to pay the cost first? Unang-una first. Because we are disciples of the world first.
before deciding to be disciples of Jesus. Mga kapatid, by default, we are disciples. Ibig sabihin nun, may humulma kung bakit ka ganyan. May nagsalita sa'yo, may nakareceive ka, ganon. Di ba? Yung who you are today, product yan of all that you've learned. Lahat ng na-absorb mo na sa mundo, whether good or bad. Sinabi po kunwari, nung bata ka, cute ng anak ko, ganyan. Tapos yung gano'n, hindi ka pinalo, gano'n. Paglaki mo, yung kunwari, vain ka, selfish ka, ganyan. May pinanggalingan lahat yun. Okay? O kaya, kunwari, hindi tayo nakareceive ng love. Hindi ka, napagsalitaan ka ng maraming masasakit, ganyan. Ganun, di ba? Tapos timid ka ngayon. Ang sensitive mo. Konting tapik lang sa'yo, para kang roaring lion na lumalabas talaga, ganyan. May pinanggalingan yan. Yung, lahat, di ba? If you look back in your life, lahat yun may pinanggalingan. Saan? Somebody discipled you there. Somebody discipled you to where you are at in your life. Pero ano sabi dito? Unless, ang turning point ng pagnoon is unless we become disciples of Jesus. Paano ulit? Ang disciples of Jesus sa Luke 14:26. If anyone wants to come, di ba, na-discuss din to ni Mama kahapon, medyo similar po kami ng verses din. If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, even their own life, such a person cannot be my disciple. Ano sinasabi dito? Yung renouncement, yung wala nang, parang pinuputol mo lahat nung nag-disciple sa'yo. Yun. Kaya hindi sinasabi nito na galit, di ba? Kahapon na-discuss po. Hindi nito sinasabi na galit ka na dun sa lahat ng taong yon. Pinuputol mo lang lahat ng influence ng kung sino ka. Yung identity mong, kung ano man yung inin mo, kasi ganito ko, kasi ganyan yung nangyari, ganito yung ginawa nila sa akin, ganyan. Pinuputol mo lahat yun. Kasi most probably din, ang nag-disciple sa'yo, lahat ng mga mahal mo sa buhay. Hindi ba? Hanggat hindi sila na bababa, para buong yakapin po natin na Panginoong Jesus lang, you will identify with where you're at, kung saan ka galing. Okay? Kaya sinabi, yun yung ina-explain ng Panginoong Jesus. Kaya diba, kahit pag-ano tayo, lahat ng mga trails ng buong pagtanda natin, may storya yan, alam ko po. Naiintindihan ko kung saan galing. Pero, unless you become disciples of Jesus, you will stay there. Balik tayo dun sa una. You will be a product of where you came from. Pero may choice na po ang Kristiyano. May choice na. Okay? So, di ba how you have been loved or valued? Paano ka ba na-value or love? Saan galing? How you have been spoken to? Anong mga sinabi sa'yo? In-encourage ka ba o hindi? Masakit ba magsalita sa bahay nyo? Naninigaw ba? Ganyan? Controlling ba? Manipulative ba? Masyado bang inaalaw yung layaw mo? Etc. The things you have been influenced, simple lang, mga pinanood mo, mga hilig mo, yung mga friends mo, yung mga hobbies nila, ganyan, good or bad. Everything nun, ang influencer mo. Yun yung mga Pero kasi pag disciple ka na, hindi ko sinasabi na aalis na tayo sa bahay and everything, pero renounce mo na yun. Kasi may bago ka ng patutunguhan, may bago ng dapat maging pinaka-major everything ng buhay mo na magtuturo sa'yo kung sino ka talaga. Malinaw po? So yun, kaya important yung disciple lang nagbabago. Disciple ang tumitindig. Disciple, kaya hindi pwedeng disciple pero biktima pa rin. You know? Kasi may Jesus Christ na. So, yung worldview natin, once ma-renounce, di ba kahapon po, nag-healing tayo. Kahapon din, may mga dinil with tayo po, di ba? Tapos sinuko natin, pinagaling tayo ng Lord. Ang gusto ng Panginoon, paglabas po natin dito, kahit anong mangyari, hindi na yun papasok ulit. Only if you are a disciple. Okay? So yun.
Yung kaya important, na kasi pwedeng, kunwari, di ba, pwede po kasi talaga mangyari. Magaling ka ngayon, excited ka ngayon. Paglabas mo may nangyari, eto na naman, ganito na naman nangyari. Hindi na naman ako makasunod. Kasi ginawa niya sa akin to. Kasi may nangyaring mali. Kasi may problema, ganyan. Ang disciple, nag-flip ng isip, nag-flip ng isip yon. Iba ka na eh. Okay? So yung worldview natin, ano yung sabihin ng worldview? Buong pananaw mo sa buhay. Di ba kaya sinabi sa Romans 12:2, yung renewal of mind. Kaya yung buong pananaw natin sa buhay, pagka nagiging disciple tayo, unti-unti, inaayos at dinidil with na at rinere-refine na ng Panginoong Jesus. Kasi iba na tayo. Pag disciple tayo, anong kinakakat? Kasi wala na yung dati, pwedeng, to start with, di ba, pagka nagpa-disciple ka na po, pwedeng kita mo pa. Pero yung pag nasa-surface at nakikita siya sa buhay mo, parang bitaw, puro bitaw ng bitaw. Kasi hindi na ikaw yon. Nakasakit sa'yo, na-stress ka, bitaw. Nakagawa ng mali sa'yo, may problema ka, bitaw. Ganon. So, kaya lagi kang bitaw ng bitaw kasi inuuna mo ang Panginoong Jesus, anong nawawala? Naka-cut off ang generational curses. You know, yung mga trauma mo wala nang kapit sa iyo. Yung rejection before wala nang power over you. Yung values mo pang-kingdom na. Hindi na puro pera ang isip mo, ganyan. Langit na. You know, kasi na shift. Pagka buong rene-renounce natin yung buong buhay natin, anong linalagay ng Panginoong Jesus? Dinadala ka para maiayos yung identity mo. Kanino ka ba? Kanino po ba tayo supposedly? Ano ang relationship natin ka Lord? Anak. Pag ang Father God ang anak natin, wow, mali, sorry po Lord. Mali, sorry po, mali yun. Hindi ko po sinasabi. Nagulat din po ako. Nawala tuloy yung momentum ko. Pag ang Father natin, tas tayong anak, iba-iba tayong pinanggalingan. Pero anong pare-pareho nating, anong meron tayo pare-pareho na ngayon? Pare-pareho anak. Anong klaseng pag-ibig ang pare-pareho nating natatanggap? Unconditional, eternal, pagtsatsagaan, patient, loving. Asan na yung mga gumawa ng mali sa'yo nun? Wala na. Pwede bang may gawin pa sila ulit afterwards? Pero kanino ka? Okay. Dahil kay Jesus Christ, dahil Father, kunwari, ako ito strong thing ko eh. Kaya it does not matter anymore where you came from. Where you came from is just a testimony for the world that is still hurting. Pero you do not identify with it because you are a child of the living God, because you are a disciple. Pero saan galing yun? Disciple. Renounce ng buhay. It's not just a positive word na anak ako ng Diyos, pero biktima pa rin ako ng mundo. Hindi pwedeng magkasama yun. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka biktima, mga kapatid. You know? You just renounce it because that is not where you came. That's where you came from, but that's not who you are. Okay? So yun. So wherever hindi na tayo madidictate. Kailangan ang pananampalataya ng disciple lumalaban galing sa kung saan siya nanggagaling. Sa Panginoong Jesus. Mahal ka, pag-ibig ng Panginoong Jesus, kasi alam nyo, lalo sa ating mga Pilipino, minsan bugbog na bugbog tayo sa buhay. Tsaka, actually, alam nyo po, sa top 5 most emotional people in the world, number 1 ang Filipinos. Alam nyo ba yon? The Asians usually are very emotional people. Pero sabihin, ano lang sinasabi ko dito, may tendency madali talaga tayong masaktan. Siyempre, pag madali kang masaktan, madaling ma-wound yung heart mo, madaling ma-discourage ka, madali kang tumigil. Pero, if we have very bad experiences in the past, ganyan, sige, na-form ka nun. Lalo na pag emotional tayo, na-form ka nun. Wala ka na dun. Mahal ka na ngayon. Sagot ka ng Lord sa lahat. Ano ba, pag tatay mo siya, provider mo siya, protector mo siya, sagot ka sa lahat. Pagka nagpailalim ka sa Kanya, nasa na lahat? Nasa na lahat ng mga nakasakit sa inyo? Wala.
Ano nyo, wala na yung parang inaayos ng discipleship yung identity natin sa Panginoong Jesus. So, lahat ng ito, when we become true disciples, where we came from, nagfi-flip yun. As disciple, di ba, kanina ano yung mga very strong verses, ano talaga, bitawan mo lahat, buong buhay na yan. Pero lahat ng ito, when we become true disciples, finiflip ni Lord lahat ng pinanggalingan natin. Kunwari, yung pinakamalalim na nag-define sa atin, identity natin, ganyan. Ano na tayo, what He declares who we are is who we are. Yun yung identity natin. So, kaya minsan alam nyo, ang kayabangan, ang takot, yung kahapon, yung mga sinabi kahapon, yung laziness, may pinanggalingan yan, bakit ka ganyan? Pero you don't identify with it any longer. Why? Because that is not who you are. May isa pong time, kasi isa sa malaking dinil with sa akin ng Lord, few years na ganyan, pagrereklamo, hindi po talaga, at least ako rin, hindi po ako mareklamo, yung ganun. I don't like complaining. Parang ang view ko bilang Kristiyano din, kung walang magagawa, sasaya ako. Kung may pangit na nangyari, walang magawa, either magpe-pray ako, magre-rejoice ako kay Lord, kasi wala it's beyond me. Pero kung may magagawa, gagawin ko yung part ko. Ganun lang kasimple. Simple lang po to, before ako umuwi, may isa kaming trip ng husband ko. Tapos yung airport na pinuntahan namin, basta maraming hindi maganda. Tapos ma-joke po ako kung kilala niyo po ako, masaya akong tao. So, pangit na to hindi maganda yung ganun. Tapos talaga pa, medyo, una pa joke lang, kasi nagjo-joke lang, pero pangit ng airport, ang layo ng ang ganda niya ganyan. Pero, maliit lang. Pero, nung nakaupo na lahat, kasi parang, 1 a.m. ko, may ulis, puyat ako, ganyan. Basta ganon, haggard ako, parang sinabi ng Lord, parang may very impressive sinabi ng Lord, hindi ka ganyan. Parang, why are you doing that? That is not who you are. Complaining lang yun, So parang, ayaw nga, Lord, sorry. Yung ganon, kasi hindi ako ganon. Bakit? Kasi yung kay Lord, kumbaga, so yung mga, everything, mayabang, renounce natin, di ba? Ba't natin renounce? Ngayon, that is not who you are. It may be you before. Fine. Pero, pag renounce mo yun, that is no longer who you are. Para kang nag-abnormal, pag bumabalik ka sa kahit anong kasalanan, kahit nung spirito na hindi galing sa Diyos, kasi anak ka ng Diyos, at alagad ka ng Panginoong Jesus. You don't identify with it. It's not just, hindi lang siya yung kinikilos mo, sorry Lord, ganyan. Yung ganon, parang abnormal. Pero yun, sa disciples po. So, isa pa, what He has purposed as ang direction at future natin. Pag disciple tayo, ang purpose ng buhay natin at sa Kanya lang. How He loved us. Mahalaga as a being po, isa sa mga pinaka nagdi-distort ng identity ng isang tao is kung paano ka minahal. Kung paano ka mahal at minahal. Okay? Kasi how you see yourself and other people, minsan depende doon. Kunwari, pag mababa tingin sa sarili mo, mababa din tingin mo sa iba, gusto mo mababa sila. Bakit? Minsan kasi, mababa yung tingin sa'yo, ganyan. Mababa ba ang tingin ng Diyos sa inyo? O bakit, di ba? So, dahil hindi mababa ang tingin ng Diyos sa atin, dahil mahal na mahal niya tayo, hindi ba dapat lang na mataas ang dignidad, pag-stand natin sa buhay? Dahil doon, kunwari, ang daming nangyayaring korupsyon sa Pilipinas, mababa ba tayo bilang Pilipino? Hindi. Sometimes yung reklamo ng here and there, ganyan, ako, parang, ano ka ba? Kanino ka ba? Di ba? Hindi yung parang yung tingin nating buo sa lahat ng bagay ay nanggagaling sa kung sino ka at saan ka galing. Wala na yung kung saan ka galing na malaking storya. Testimony na lang yon. Yung masasakit, testimony na lang yon. That is all cut. Dahil sa Panginoong Hesus ka, ibang tingin mo sa mundo, ibang tingin mo sa tao, ibang tingin mo sa sarili mo, ibang direksyon mo, iba ang future mo, ibang identity mo. So you move very differently. Okay? Pero saan nangyayari yun? Renouncement ng buhay. Everything you've got, ibibigay mo po sa Panginoong Jesus.
So ano, di ba, ang topic natin, disciples make disciples. Ang worldly Christians will raise up worldly Christians. Ang broken and unhealed leaders will build up broken and unhealed teams. Mapapansin niyo yun. Parang we tolerate the brokenness and yung parang pagiging mali sa loob. We let the excuses, sige lang. You identify with it. Why? Ikaw din eh. You know? Pero, bilang disciple, hindi ever maliit ang kahit anong malaking nangyari sa buhay natin. Pero we don't tolerate or romanticize it because we are not from the world any longer. Meron pa po ba ditong tagamundo? Pag tagamundo tayo, sige, hindi ko po kasi binibelittle talaga. Pero pwede romanticize, pwedeng i-tolerate yung pinanggalingan mo. Kasi diyan ka lang eh. Diyan lang umaron ka eh. Pero if you have as big as Christ in your life, hindi pwede. Ako personally po mga kapatid, nakakahiya sa Lord. Nakakahiya sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Bawat panahon na linalaban natin yung pinanggalingan natin, parang ang sinasabi mo po sa front of the cross and the blood of Jesus is, it is not enough. But is it not enough? It is more than enough, mga kapatid. It has changed the world. It can change you. It should change you. Okay? So yun. So, hindi na talagang binibitawan ang worldliness at yung unhealed state natin. So, self-evaluation po tayo. Rinirison ko pa ba yung toxic traits ko, especially from yung mga taong nakasakit sa akin and where I came from? Sinisisi ko pa ba sila? Ganon. Sila kasi, kaya ako ganito. O bibitawan na natin yun, bakit? Sige, saan ka galing? Okay. Sa mga nakasakit sa'yo at mga naka-form sa pagkatao mo, okay. Pero paano ka ba i-form ni Lord? Aalis na tayo doon. Hindi na mother, father, very important people ang form sa atin, di ba? Sabi sa verse, kasi disciple ka na. Okay? So yun. So, ang buong pananaw sa buhay, yung sinasabing, yung bagong term ngayon, worldview. Ang buong pananaw natin sa buhay at paglilingkod natin ay magbabago pag tayo lingkod o disciples ng Lord. Ang disciple ng Lord, di ba, pagka ikaw naging disciple ng Lord, life stops being about you when you are this disciple. Ulitin ko po, life stops being about you when you are a disciple. Hindi na siya tungkol sa anong mabibigay ni Lord sa akin. Ang disciple, ang iniisip lagi, dahil sobrang laki ng binibigay ni Lord sa akin araw-araw, ano bang ibibigay ko na sa Kanya? Ganun ang disciple, mga kapatid. Pag nag-settle na tayo sa desisyon na yon, na Lord, ikaw na po talaga, sa araw-araw, buong buhay, ang focus ng disciple, ano bang mission ko sa lupa? Ano ba yung iniwan ng Lord sa akin? So, yun. Siguro, isa pang self-evaluation question. Sige Mac. Next tayo. Ay, doon pala sa likod na pala. Next. Ay, sorry. Back lang. Sige, dyan muna. Okay. Ang big question sa atin, ngayon, sino biggest discipler mo? Hindi ko pinag-uusapan yung cell leader mo. Sinong pinakamalaking may influence sa buhay mo? Who is your biggest discipler? Okay, thank you, Lord. Noon, before si Jesus, sinong pinakamalaking discipler mo? Ba't narinig ko si Pastor Modi? Salamat sa Lord. Tama po yun. So, pwede klaro lang natin.
ang pagiging disciple at pagdi-discipler, hindi lang pagtuturo. Pagka si Jesus ang pinaka-biggest discipler mo, sabihin nun, ang buong-buong umi-influence sa buhay mo ay si Jesus. The way, di ba, the way you talk, the way you commune with everybody, the way you treat people, kung medyo, whether maraming tao, whether walang tao, yun ang pinaka, ano mo, okay? Hindi sabihin na perfect ka na. Pero, bawat time na sumursurface at lumalabas yung mundo sa'yo, di mo tinotolerate kasi hindi ka ganon. Only disciples of Jesus can disciple for Jesus. Next ano. Pag disciple ka ng Lord, you can, only disciples of Jesus can disciple for Jesus. If we're not disciples of Jesus, we're not doing discipleship for Jesus. Ganun lang po siya. Ano bang meaning, bibilisan ko na, ano bang meaning pag-disciple ka ng Panginoong Jesus? Una, ang life teacher mo, ang role model mo, ang standard mo, ang path mo is si Jesus. Actually ako, itong mga nakaraan, alam niyo kung bakit ako nagbi-build ng 12? Kasi si Jesus nag-build ng 12. Hindi dahil si pastor, hindi dahil sa ano. Alam niyo, recently ko lang din, siguro this year, last year ko yun. Kasi ang inaaral kong buhay, lalong-lalo na Matthew, Mark, Luke, John. Paano ba nabuhay si Jesus sa lupa? Paano ba siya nag-pray? Paano ba niya hinarap yung disciples niya nung makukulit? paano siya kumilos paano siya, alam niyo kaya ako, ang target ko pa rin, one day, Lord, kaming church, magpapagaling kami ng mga may sakit. Hindi dahil wow yun, kasi ginawa mo yun. Kasi ikaw discipler ko. Nagpagaling ka ng masakit, kami din. Magpapagaling din kami ng may sakit. Great Commission ba? Buong buhay, Lord, yun lang. Bakit? Kasi standard. Hindi siya yung Diyos na yung parang Diyos ang malayo na parang ano mo lang. Hindi. He's the standard. Kasi siya ang discipler. Okay? Siya yung role model. Kaya sabi sa Matthew 16:24, sa AMP version, ang ganda ng pagkakasabi, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself. Hindi na sarili ang mangunguna. Sabi, set aside selfish interest. Take up his cross. Pag sinabing taking up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Yun yung cross. Ano yung cross mo? Kahit anong mangyari. Cross mo lang, Lord. Willing ka to endure everything. Ganyan. Sabi, and follow me. Ano yung pagfa-follow? Believing in me, conforming to my example and living, if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Jesus lang. Jesus ang role model, Jesus ang standard, Jesus ang direksyon, hanggang Jesus sa second coming. Okay? Ganon. Pangalawa, ano ba yung meaning ng pagiging disciple ni Jesus? Meron kang unwavering commitment to bring people to Jesus. Ang question or dilemma, hindi na, pag tayo, sa state natin ngayon, mga kapatid, sa season mo, hindi na question ng buhay at laban ng buhay kung magkakasala ba ako o hindi. Kung pupunta ba ako ng impyerno o hindi. Out of the question. Okay? Let's throw that out. Hindi yun ang pinaglalaban natin. Pag yun ang laban mo, ang defensive ka lang sa kasalanan. Hindi ako kasalanan. Yung ganun lang. Parang inaano mo yung kasalanan. Ganito. Hindi yun ang laban ng alagad. Kasi given, pupunta na siya ng langit. Hindi na natin iniisip kung pupunta pa tayo, hindi natin ang pananampalataya mo, alam mo, yun lang ang destination mo. Tapos. Okay? Pero anong laban ng alagad? Ang laban ng alagad, ano ba ang crown na maibibigay ko sa harap ng Diyos sa pagdating ko sa langit? Sabihin nun, ang linalaban mo na, yung klase ng buhay, na di ba, the way you live, so that pagdating sa harap ng Lord, ito ang buong bibuild ko para sa iyo. Naiintindihan niyo po? Kaya yung ikot sa kasalanan, hindi yan pang disciple. Ang alagad hindi na, of course sometimes, I'm not saying na sometimes you have struggles, pero we overcome and then we move to the focus of a disciple. Great Commission.
Kasi ang great ko yung ilang disciples ang dadalhin ko sa langit sa Panginoon. Gaano kadami ang iaambag ko sa langit. Kaya we talk these things, and sa akin this is a very passionate meeting. Kasi yun lang. Yun na lang ang pag-uusapan natin sa buhay. Alam niyo kaya minsan, di ba, ito naman, kunwari, may meeting, ito naman, puro na lang pagpapalaki, puro na lang vision na lang laging pinag-uusapan, ganyan. Ano pa bang pag-uusapan natin? Di ba? Ano pa bang layunin ng buhay natin? I'm not saying you don't have hobbies. I have mine. Mag-usap tayo doon. Okay lang, masaya. Pero for me, personally, everything is small talk. Pagsalitain mo ko tungkol sa Panginoong Jesus, excited na ako. Let's go. Yung ganun. Pero everything else, okay lang. Pag-usapan natin, marami akong mema. Pero yung ganun, disciples lang. Great Commission lang. Mag-win tayo, mag-conquest tayo. Mahirap ba, mainit ba? Mag-win tayo, mag-conquest tayo. Kasi that is life. That is what my life is all about. Yun na lang. Magkakapamilya ka? Sige, magbibuild kayo ng kingdom. Magkakaanak ka? I-release mo kasi yan ang next generation na leaders ng pangarap mong leaders na tutuloy ng pangarap ng Diyos. For me personally, ganun. Even yung pangarap ko magkapamilya, lagi nakadikit doon. Hanggang apo ko, naisip ko na. Hindi, talaga promise po. Kasi bakit? Kasi gusto ko magtutuloy. Ganyan, hindi ako yung parang religious lang na buhay ko lang, pag namatay ako lang din. Ganyan. Hindi, hanggang pamilya, hanggang trabaho, hanggang lahat. Si Jesus lang. Great Commission lang. Lahat, Panginoong Jesus lang. Mga ganun, yung parang, so yung unwavering commitment. Sabihin ba nung kunwari, sa cell po namin, may mga, si Jonah, si Kat, nakita niyo po, staff sila, di ba? Cell group, alaga ko po yung mga yun. Di ba? May mga times, medyo magpapahinga kasi si Lynn din, parang, 4 na pala, si Lynn din. Marami na po kaming mami sa cell, ganyan. Di ba, may mga panahon, mga anak, syempre, hindi ka parang, so, pahinga ka saglit. Pero isip mo, pangitain pa din. Prayer mo, nandun pa din. Ako po, nakatira ako sa UK. Lahat ng disciples ko nandito. Pero ang cry, from the wake of day hanggang sa evening, yun lang, yung parang, yun ang cry. Yun ang prayer. Yun ang lahat. Ganyan. So, unwavering, parang, ano ba gagawin natin para sa Lord? Yun yung unwavering commitment. So, wala nang, parang tapusin nyo na yun. Kaya, minsan nakala natin, okay lang mag-play with sin. But you know what sin is taking from your life? The crowns that you are intended to put as an offering for the Lord Jesus Christ in the future. That's why you don't play with anything of the world. Kasi ang nananakaw na nun, yung efforts mo na magagawa mo para sa Panginoong Jesus. You don't play around with life kasi matatapos yan. Haharap ka sa Panginoong Jesus. Haharap ka bilang either disciple o haharap ka bilang parang Kristiyanong kinuha lang sa apoy, o sige, pumunta ka na ng langit. Ang kulit mo, o sige, diyan ka na lang. Anong gusto nyo? Nanininyo po ako? Biblical yun. Sinabi po sa Bible na, kunwari yung mga nag-play around, eventually, magpapasok yun sa apoy, magugulat sila, lahat ng ginawa nila sa mundo, na pangmundo, pagdating nila sa langit, sila lang natira. Kasi lahat na apo yan, wala pa lang natira, pupunta sila ng langit. Pero dala lang nila sarili nila. Walang crowns. Wala kang offering sa Diyos mo. Walang masasabing good and faithful servant. Ang laki na nagawa mo kasi binigyan kita ng madaming mga bagay o pinalaki mo, I am pleased with you. Walang ganun. The concerns in this life is how will I build the kingdom. Isa pa, ang disciple, we have an unconditional surrender to the purpose of Jesus. Pag sinabing unconditional surrender, alam niyo po ba hindi ka magiging tapat na alagad hanggat hindi unconditional ang surrender mo. Alam niyo, sabihin na unconditional, di ba? Nalalagay natin yun sa unconditional love. Pag unconditional love, ano sabihin? Kahit anong mangyari, mahal ka. Ang unconditional surrender, kahit anong mangyari, susunod ako. Hindi tayo magiging tapat sa Panginoon hanggat hindi unconditional ang surrender natin. Sa Romans 8:17, sabi dyan, bibilisan ko na lang po, now if we have
Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana na. Ang ganda pakinggan, tagapagmana. Totoo naman. Tagapagmana, co-heirs with Christ. Pero dun sabi dyan, if we indeed share in His sufferings, in order that we may share in His glory. Gusto natin yung glory. Bilang alagad, gusto mo din yung suffering. Hindi mo ine-embrace dahil napipilitan ka. Ine-embrace mo kasi yun yung path ng Panginoong Jesus. Yung mga first disciples, nung sila ay hinagupit at lahat, anong ginawa nila? Sabi na, salamat Lord, I am worthy to be called your disciple. Kahit katiting lang ng suffering mo, natikman ko. You know, parang ang saya. Kasi, di ba, namatay ka sa cross? Di ba po si Peter, ayaw niyang, nung mamamatay siya, patiwarek. Kasi ayaw niyang tapatan ng Panginoon, pero gusto niyang i-follow hanggang dulo. Kaya lahat ng 12 disciples na matay, except si John, namatay silang masayang-masaya. Kasi na-follow nila hanggang saktong-saktong dulo yung ginawa ng Panginoong Jesus. Can I just encourage and invite us to hindi tayo ipapako. Walang mangyayaring ganyan. Pero the same commitment must apply to us, mga kapatid. Lalo na tayong mga cell leader. Ang unconditional surrender, ang only way para maging strong at napakalalim ng conviction mo sa Lord. Ano ba yung conviction? Yung conviction, yung tipong kahit anong mangyari, uunahin ko sa Lord. Example, kunwari sila pastor, yung mga simpleng conviction ni pastor na kahit anong, yung parang, di ba, meron siyang magandang, before, kwento. Yung di ba, nagtrabaho siya, pagod na pagod siya. Tapos ang sabi niya, nakakahiya naman sa Diyos na nagtrabaho ako ng ganito karaming oras, hindi ako magpe-pray. Sample yun ng conviction. Ano conviction mo sa Lord? Yung ganon. Pagka-Sunday ba, kaya mong bitawan ng lahat ng mga kasi mag-worship at mag-aalaga ka ng tao? Hindi, bukas na next week na lang, ganyan-ganyan, naintindihan naman ni Lord. It's watering down, hindi man nawa-water down yung ating, syempre, Kristiyano ko pa din. Pero alam niyo, sa state nyo ngayon, minsan ang nawa-water down conviction. Pag unconditionally surrendered ka, kahit anong binubuo mo, ako personally, binubuo mo yung buong schedule mo para ma-fit na makapaglingkod at makapagtapat ka sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Okay? So yun. So unconditional surrender, bitaw na ang lahat. Pag sinabi mong bitaw ang lahat, itetest ni Lord yan. Alam nyo, ito, yung kanta kahapon, yung Move Your Heart, takot ako kantahin yun ng it's a very, very bold song. I just wanna move your heart. Anong kanta yun? It's all I wanna do. Yun na lang. Hindi ko na maalala yung lyrics. Pero yung parang, di ba, parang, Lord, gagawin ko, imumove ko ang heart nyo. Do you know how big the commitment is to say that to God? So, lahat ng sinasabi natin sa Lord will be tested. How is your surrender? Kasi hindi mo sinasabi yan for lip. Pag hindi mo yan nagagawa sa actions mo, lip service yan. Sinabi mo, desire mo. Pag di mo nagawa, hindi yan ang sinasabi ng puso mo, hindi yan sinasabi mo sa Diyos. Okay? So yun. So, sa Daniel 3:17, malapit na, sa Daniel 3:17, sabi dyan, yung Daniel and his friends, di ba sila yung 3 times a day mag-pray? I-associate ko na lang yung friends si Daniel. I am assuming na si Daniel na sobra yung daily convictions niya sa Lord, pati yung friends niya ganon. So hindi sila nag-bow down sa idols, ganyan. So nung papatayin na sila supposedly, ito yung sabi nila, if we are thrown into the blazing surface, the God we serve is able to deliver us from it. Kaya ng Lord kami pagtanggol. Pero sabi niya, pero kung hindi kami ipagtatanggol, hindi pa rin kami magbabaw dun sa idol mo. Can I just suggest to us? Iba yung, Lord, iligtas mo ko para makapaglingkod ako. Dun sa, Lord, maglilingkod ako kahit hindi mo pa ako iligtas.
Ang unconditional surrender is kahit anong mangyari, kahit may sakit ako, kahit anong mangyari. Of course, discernment please. Kunwari, minsan hindi tayo ang Savior, si Jesus pa rin. Pero yung kahit anong mangyari, Lord, pinakapataas, pinakamarangal, pinakamaganda, lahat para sa'yo. Okay? So yun. If you are not sabi, ang last definition ng pagiging disciple, pag ikaw disciple, ang people who have a mission and a commission from Jesus. Kung baga, kaya ka lang nabubuhay sa lupa. The reason, kaya, di ba, tinanggap niyo po, di ba, lahat tayo tinanggap si Jesus Christ bilang Lord at Savior. Taas kamay yung si Jesus ang Lord. Okay, so lahat tayo si Jesus ang Lord. Okay. Kaya, alam niyo po ba, na kaya pa lang tayo nabubuhay sa lupa, dahil, at ang reason for living natin is because may mission pa si Lord sa atin. Yun lang. Kasi pwede, di ba, kunwari, ang pinakamasayang buhay, pumunta ka na ng langit. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Pero kaya lang tayo pa nandito, sa transition stage na tong nasa buhay tayo sa lupa, hindi ko sinasabing hindi masaya. Pwede pong marami sa inyo, some of you will be sent to have big businesses. If some of you will be sent to the government, some of you to the workplaces, all of us will be mothers and fathers and wives and have children and all of that. Pero all of that nanggaling sa, kasi disciple ako ng Lord and I'm raising this generation and bringing the gospel to everywhere I am. Okay? Kaya so yun. Kaya bilang disciple, minsan iba-iba tayo ng pagkakatawag at linulugaran. Iba-iba tayo ng kaibigan. Yung iba, kunwari, kung tambay ka, disciple kang tambay, kunwari lang. Kunwari lang, disciple kang tambay. Makukuha mo lahat ng tropa mo doon. O disciple kang manager. May mga tao doon. Disciple kang naglalako sa kalye. May mga tao doon. Disciple kang nanay. May anak ka na may future din. Disciple kang palakaibigan at may community ka sa labas. You know, when you are disciple, the mission, hindi nagsusstop ang discipleship pag nawala ka na sa conquest, everywhere you are. Nung last time, po kami, makaibigan talaga akong tao. Pero actually, hindi halata. Weakest link ko po talaga, ang weakest sa gifts ko, evangelism. Pero hindi ko siya hindi ginagawa. Pero merong isang time na nag-tour kami ng husband ko, tapos nagkaroon kami ng friends. Basta stuck kami sa van, tapos nagkaroon kami ng friends, ganyan-ganyan. Kasi, parang 2 araw kaming nagta-travel, ganito. Alam niyo, nung close na kami, sa loob-loob ko, pinagpe-pray ko na yung mga friendships kong bago, ganyan. Sa isip ko talaga, Lord, iligtas niyo po sila. Hindi ko pa na-entry yung church, pero napag-usapan na namin a bit, ganyan-ganyan. Kami mga 5, ganito. Pero talagang sa loob-loob ko, Lord, iligtas niyo po sila. Pwedeng hindi ko na po sila makita kahit kailan. Kasi travelers kaming lahat. Pero iligtas niyo po sila wherever they're at, ganyan. Kawawa naman po, gusto ko po sila makita sa langit. Mga ganon. Minsan yung kahit saan, kahit sinong makilala, kahit anong mangyari, para bang may tao, parang yung may ganon. So, ganon lang. Disciples are nakafix sa mission and commission ng Panginoong Jesus. So, mas pag-uusapan pa natin yun today. Sabi ni Lawrence Kong, if you are not a disciple, ang concern mo lang lagi, yung cost sa'yo. Or yung cost sa'yo. When you are a disciple, the most important thing sa buhay mo, ano bang sasabihin ng Lord sa akin? Kahit mahirap, kahit imposible, gagawin ko kasama kong Diyos. Basta masaya siya sa akin. Ganun ang disciple. So, sa pagtatapos po natin, disciple po ba? Are you a disciple of Jesus? Praise God. Can I ask a question now? Meron pa po ba tayong natitirang reservation sa buhay natin? Kahit pinakamaliit na exception, Lord, susunod ako sa lahat, pero wag niyo po ito itatouch.
Meron ako nung bata ako, syempre ang lami ko rin inano. Tapos Lord, ang isa sa mga sabi ko kay Lord nun, Lord, gagawin ko lahat. Huwag lang po masakit. Aba, sinaktan ako maigi. Parang lahat talaga ng parang ano naman, sabi nga huwag masakit eh. Parang, tapos sinurrender ko na, sige Lord, okay lang. Ganyan. Tapos meron akong, Lord, lahat, basta kahit maliit lang. Do we still have reservations? Alam mo ang sinasabi ng Lord dyan, parang, can I still tap that? Konti lang. Ang disciple, wala. Everything. Gawin mo, Lord. Lahat-lahat. Kaya ang invitation ng Lord Jesus sa disciple is Matthew 16:24. Whoever wants. Alam kong lahat gusto maging disciple. Kasi that's the only path in life. Pero sabi dyan, ang sabi ng Lord sa Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. So, ready ka na bang wala talaga ubusan buhay? And maybe this is the time ng Lord sa atin for that pag-upo at plano. Ano ba? Paano ko ba gagawin ang buong buhay ko? Kasi 'di ba yung sa first verse natin, kasi para magawa ko ng matiwasay hanggang dulo, kailangan ubos lahat. Para siya lang. Pag sinabi kong ubos lahat, hindi sabihin kawawa ka. Magkaiba yun. Pag ubos lahat, sabihin si Jesus ang lahat. Si Jesus lang. Once ma-settle mo na disciple ka, alam niyo ba na buong buhay mo, hindi mo na mai-imagine na hindi ka magdi-disciple. Parang, hindi pwedeng hindi ako nagdi-disciple. Disciple ako ni Jesus eh. Hindi pwedeng hindi ko to ginagawa. Hindi pwede. Parang hindi pwede, Lord. Hindi pwede. Yung whether magsalita, hindi ka kino-convince ng Lord mag-disciple ng iba. Hindi mo makita yung sarili mong hindi mo ginagawa. Kasi disciple ka. Wala nang agaw, to kayo? Parang tug of war ni Lord, magdi-disciple ako, Lord. Sige nga, i-convince mo ko, Lord. Magdi-disciple na talaga ako, Lord. Walang ganun. Pag disciple ka, ikaw mismo, hindi pwede, Lord. Yung, kunwari nawalan ka ng alaga, hindi ko sinasabing ma-discourage ka at lahat. Hindi ka nga ma-discourage kasi hindi nga pwedeng hindi ka mag-disciple eh. Kasi disciple ka ni Lord Jesus eh. Nandun na ba tayo sa ganun? So are we disciples of Jesus who makes disciples? Do we disciple people towards becoming like Jesus? Are we discipling for Jesus? So yun. Diba po, ang discipleship patayan ng sarili. Ready ka na bang mamatay? Sino dito ready nang mamatay? Sa sarili lang. Pwede po bang ganito? Okay lang po na kasi it's a very, very big commitment. Can I ask? Pwede po tayong ipag-pray natin, pati po sa kila Papa, Pastor, yan. Pag-pray natin ang isa't isa sa lahat ng nandito. Yung ready ng patayin ng sarili, mag-altar call tayo. Tapos pag-pray natin. Para commitment nyo kay Lord, ready na. Kung di pa kayo ready, please don't do this because everybody's doing it. Kasi hahanapin ng Diyos yan sa inyo paglabas. Pero we need to be ready. So let's pray. Magpe-pray tayo. Lord, bibigay ko lahat. Tapos tatayo tayo. Tapos sa mga ready nang mamatay ng sarili, yung iiwan talaga ang lahat para sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung gagawin ng lahat hindi na sa gusto ko, pero sa gusto ng Lord at sa kailangan. Wala nang tira.
Bibitawan lahat ng pinaglalaban. Aalisin lahat ng pinakamaliit na mali sa buhay. Kahit hiya, kahit takot, kahit ano pa, wala. Out of the window lahat. Come sa front, pagpipray namin kayo. That's your decision from now on. Coming out. Sige, let's pray. Personal decision natin, pagpray natin sa Panginoon. Praise God. Disciple ba tayo ni Jesus Christ? Na ang hinihinging requirement ng Panginoon ay all out. Tulad ni Yesu Cristo ay hindi tumitigil, nagpapatuloy, hindi nagpapabaya, nag-aalaga. Sa pagkakataong ito, nais kong unahin muna natin pagpipray lahat ng mga pastor. Lahat ng mga pastor, si Gino, si Ato, dito sa unahan, atin silang itatalaga ngayon. Ilalaban natin ang gawain ng Panginoon. All out. Si Jay dito sa unahan. Si Ana, kasama si Ana dito sa unahan. Okay, dito, hiniling ko. Si Gino, si Ato, lahat ng kapastorahan. Pati si Seri, okay, Seri. Pati si Seri, okay. Kamala, kapastoran. Teresa. Okay, sama natin. Okay, at saka si Spe, of course. Doye, dito rin. At ilalapit sa Panginoon. Itinatag ng Panginoon na tayo yung gagamitin ng Panginoon na example sa loob ng church. Ng pag-aalay ng buhay, ng pagpopokus ng buhay sa Panginoon. Magagawa ng Diyos na maging all out ang church sa kanyang gawaing pagliligtas kapag ka ang leader all out para sa Panginoon. Pe, come on si Pe. Doy, come on, dito sa unahan. Ating ilalapit sa Panginoon una yung aming pagtatalaga rin ng buhay. Kami maging example. Buhay namin example ng sigasig ng apoy. Apoy ng pagnanais na magamit ng Diyos dito sa gawain, pagliligtas dito. So, bawat isa sa atin magtalaga ng sarili. Personal na prayer ng mga narito sa unahan. Paano nyo paglilingkuran ng Panginoon? Ano yung example natin bibitawan? Ipakikita sa lahat.
yung ating prayer life, yung ating apoy sa ministry ng Panginoon, yung sigasig natin, yung sipag natin, yung pagmamalasakit natin sa gawain pagliligtas ng Panginoon. Italaga natin ang ating buhay. Come on. Praise God. Nihiling ko sa kabuuan ng kongregasyon na tumayo at ituon yung ating mga kamay sa kanila. Habang sila nagpipray at ako'y magpapatong din ng kamay sa bawat isang narito. Nihiling ko lamang yung primary na sumunod naman dito para at least umalala rito sa unahan. Pinili tayo ng Panginoon na maging example ng plan. Example ang buhay, example ang sipag, example ang sigasig, example sa pamumuhay para may tatag ito kanyang layunin sa daigdig nito. Pagkaraan nito, primary naman, lalaki at babae, ating itatalaga rin sa Panginoon. Itatagpo natin ang pangitain ng Panginoon. Okay, pakiunat dito sa unahan yung mga kamay. Ipag-pray natin itong mga kapastoran natin. Begin, come on. Glory to God. Come on. May laban ng church. May laban ng church. At itong mga kapastorang iti sa iyong naroon sa unahan at inilalaban ng Panginoon. Yung sigasig, yung apoy, yung pag-ibig ng Panginoon sa tao, yung passion sa gawain, pagliligtas ng Panginoon, na tuwing makakakita ng mga taong makasalanan, nag-aapoy ang puso upang ilapit si Yesu Cristo sa kanilang buhay. Come on. Praise God. Narito po, Panginoon, itong unang kapastoran. Inilalapit ko sa inyo upang sa amin ninyo ibuhos yung pagpapala ninyo. Pinili nyo kami, tinawag nyo kami. At tulad din ang binabanggit ng Scripture para maging example sa loob ng church. Gamitin niyo po kayo yung aming buhay, yung aming pamumuhay, yung aming ginagawang paglilingkod, maging halimbawa sa bawat isa. Punuin niyo kami ng iyong pong biyaya, ng iyong pong passion sa mga tao. Punuin niyo po kami ng kaloob na Espiritu Santo. At bawat isa po sa amin, ninyo pong itatag upang mapangyari yung nilalayo nyo sa aming mga iglesia, Panginoon. Nilalapit namin yung anointing na pagkilos ninyo sa kanilang buhay. Amin po'y tinatatag ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pagpatong na kamay, nakataas pa rin ang iyong mga kamay. Susunod natin yung primary naman ng lalaki at babae ng TGCCM. Meron bang primary ron sa Amaya? Kasama rin sila na isama natin dito. Okay, pwede kayong maupo muna sa congregation. At susunod natin pagpipray lahat ng primary ng ating mga churches. Primary ng Amaya, isama na natin. At kung may primary ron sa wala Pastora Teresa, pwede rin sumama na rito sa pagkakataong ito. Ilalapit namin namin kayo sa Panginoon. Pagkakalooban kayo, yung talagang yung primary tagapamahala. Government of 12. No, yung government na tinutukoy tagapamahala. Kasama kayo magiging tagapamahala.
sa gawain ng Panginoon dito sa inyong mga churches. Okay, narito ba lahat yung primary na lalaki at babae? Okay. Sa TGCI, nandito na ba lahat? Okay. Kayo rin naman magtatag na ng inyong buhay. Hilingin natin at yamang kayo pinili para maging primary, tagapamahala ng isang tribe, pamamahala ng tao, pamamahala ng disciple, pamamahala ng pagpapalago doon sa